na, napipili. Hello guys! Welcome sa vlog namin ni Nanay. And today, magre-record kami ng Q&A vlog with Nanay. And nag-ask kami ng question sa Gemini. Ayan. So, it's an AI app kung saan sumasagot siya. Nagbibigay siya ng mga suggestions. So, nag-ask ako ng suggestions, mga guide questions. Ready ka, Nanay? Mag-hi ka muna sa kanila. Hi. Mag-hi ka. Hi. Lapit ka sa ano. Hi. So, yung unang question, since today is my birthday, gusto ko makarinig ng mga favorite memories mo sa akin growing up. Ano yung mga favorite memories mo sa akin na pag naaalala mo, napapasmile ka? Yung minsan, yung mayroon akong hiningi sa'yo, binibigay mo sa akin, at saka natutuwa ako kasi hindi mo ako tinatanggihan. Kung ano hinihingi ko sa'yo, lalo na sa mga bata, at saka yung pamangkin mo, saka yung tatay mo, at saka sa mga kapatid mo. Kaya natutuwa ako sa'yo dahil hindi mo kami pinapabayaan. Binibigyan mo kami ng halaga. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo at nagkaroon ka ng konting buhay at di mo kami pinabayaan. Haba ng sagot mo. Ayan. Another question is, as a mother, ano yung wish mo sa mga anak mo at saka sa mga apo mo para sa mga years to come? Ang wish ko, sana lumakas pa kayo at lumakas kayo na hindi kayo nagkakasakit, lalong-lalo na si tatay mo at saka yung mga pamangkin mo, mga kapatid mo, kasi kung tayo ang bumagsak, wala na tayong malalapitan. Kaya mag-ingat ka sa sarili mo, lalong-lalo na ako pa na mabigyan pa ako ng lakas na lumakas pa ang katawan ko, abutin ko pa yung alagaan ko pa kayo, na hindi kayo wala sa inyong magtingin, nandito pa rin ako. Kaya nagpasalamat ako at malakas pa ako. Parang naiiyak ka dun Naiyak talaga. Ito naman, ito naman, looking back, sa mga nakaraan, ano yung aral na natutunan mo nung edad 20 or 30 years old ka na hanggang ngayon, ina-apply mo pa rin? Yun. Ano yung aral na natutunan mo nung 20 years old or 30 years old ka? 20 years old ako. Aral na natutunan mo nung 20 years old? Nag-asawa ako, pero yung parang pakiramdam ko na hindi ako comfortable kasi hindi maganda ang ng pag-aasawa ko noon. Kaya nung nag-asawa ulit ako, parang doon ko hinulog sa inyo lahat yung mga yung gusto kong marating. Kasi nung nag-asawa ako sa mga tatay ng anak ko, naramdaman ko na parang hindi sila na may pangarap, di nila inaano yung pangarap. Hanggang doon lang sila, at saka pati yung asawa ko, hindi ko na may pangarap sa buhay. Kaya nung nawala siya, okay lang kasi parang nakahinga na ako ng maluag. Pero hindi ko inisip na nakapag-asawa ako ngayon kasi nakapag-asawa ako ng maayos at saka nagkaroon ako ng mga anak na maayos. Kaya ngayon ko lang naramdaman na sayang-saya ako dahil nga nabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Kasi dalawa yung naging asawa ni Nana. Yung una namatay, tapos napangasawa niya yung tatay ko. Ayan, Nay, kung meron kang advice na or payo na mabibigay sa younger self mo, yung batang ikaw, kung meron kang payo sa kanya, anong payo yun at bakit? Yung bata pa ako. Ano yung mapapayo mo sa bata? Pag kayong mga bata pa, Ikaw, sarili mo, Ah, batang ikaw. ay ako, Sa batang ikaw.
Kung ako, kung bata pa ako, Mapapayo mo sa kanya. sana magsikap ka at saka bigyan mo halaga yung mga binibigay sa iyo at saka wag mong pabayaan yung sarili mo. Bigyan mo ng ang katawan mo, hindi ka hindi ka pabaya sa sarili mo lalong-lalo na kung ganyan pa lang ang edad mo, isipin mo kung ano yung mararating mo sa buhay. Yan. Diba, pinayuhan niya yung sarili niya. Tapos, ano yung favorite mong pagkain na niluluto mo sa amin? Yung favorite mo na pagkain na niluluto mo sa amin? Ang paborito ko talagang pagkain, mga gulay. Hindi ako kumakain talaga ng mga baboy na yan. Kaya lang sa mga anak ko, mahilig kasi sila sa baboy. Kaya napakain na rin ako. Pero ang gusto ko talaga gulay, isda, ganun. Kaya hindi ako masyado sa baboy. Kahit nung bata pa ako, hindi talaga ako masyado sa baboy. Mga manok na yan, bira lang ako kumakain. Iniingatan ko rin yung sarili ko kasi may mga anak pa ako na kailangan pa ako sa buhay. Lalo-lalo na yung ako dalawa. Etong mga question na to, galing naman to sa akin. Yan, so, ikaw, Nine, ngayon na 35 years old na ako, anong masasabi mo na nagkaroon ka ng anak na bakla? Wala akong bakla ka man o hindi ko yan inaano sa iyo. Tuwan-tuwa nga ako at saka naging ganyan ka kasi wala kang priority, hindi kami. Kung hindi ka naging bakla, mayroon ka pamilya, di purya kami sa iyo. Oo, nagbibigay ka rin, pero pag may pamilya na iba na yung ng tao, kasi siyempre, hindi ubos niya ba sa inyo? Ay ngayon, natutuwa ako, kahit na ganyan ang edad mo na bata ka, nagkaroon ka ng ganyan, tuwa talaga ako to, kasi kung ano yung nang gusto namin, dinadala mo kami kung saan para lang kami masaya dahil mayroon ka. Pero kung may asawa ka, hindi namin mahiling sa iyo lahat yung gusto namin. Diba? Okay din na meron kang anak na bakla. So, walang masama na may anak kang bakla. Masama. Sinasabi nila na masama ang bakla, pero yan ako sa lodo. Kahit bakla siya, meron siyang nagagawa. Hindi kagaya na may bakla nga, hindi ka nga bakla. Hindi naman gumaganap sa mga katungkulan ng mga gulang. Wala rin. Kaya sa anak kong tomboy, wala rin akong masasabi kasi kung ano hinihiling ko, binibigay naman niya at saka inaalagaan niya ako. Yan. Siguro ito pa question. Anong mararamdaman mo kapag nagpakilala na ako ng jowa sa'yo? Ako, wala naman sa akin yan. Natural lang yan para may kasama ka sa buhay. Dahil hindi naman pwede habang buhay, pero wag mo i-boss sa kanya lahat yung pagmamahal mo na talagang boss, kasi baka dyan ikaw magkaroon ng problema. Kaya isipin mo rin mabuti. Sa amin, tatay mo, wala naman yan eh. Kasi matanda na kami, kayo na ang may kasama sa buhay. Isipin mo yan para malaman mo kung pagdating ng araw, hindi ka magsisisi. Kami wala sa amin yan, nag-uusap na kami ni tatay mo. Hindi kami hadlang sa iyo. Kaya huwag mo isipin hadlang kami sa iyo. Yeah. So, kung meron kang sasabihin sa lalaking magiging partner or kahit babae na magiging partner ko in the future, anong gusto mong sabihin sa kanya? Alagaan mo lang siya, magsama kayo ng maayos, huwag kayong mag-away palagi, huwag kayong maghanap pa ng kung ano, hanggang magkaunawaan kayong dalawa. Hindi yung malalaman namin na minsan nag-away kayo, bigla kayong nagkahiwalay. Anong masasabi namin sa inyo? Kasi hindi naman namin pwede ikaw pigilan dahil ikaw ay lalaki. Kaya tapatin mo lang yung kasama mo na hindi yung mapipigla na lang siya. Kung sa maghamalan kayong dalawa kasi parehas kayong ganun. Diba dyan, kunting lang, away na, kaya walang ganun. Kasi yung tumboy ko,
kahit anong ano ko, talagang okay silang dalawa. Hindi sila nag-aaway. Do'n lang ako ano sa babae kasi minsan may pagka-ano, katamaran. Naasa lang niya daw sa anak ko. Ito naman kayo, iba naman kayo. Kung maganda ang samahan niyo, wala kaming magagawa. Magsama lang kayong mabuti. Lagot ka kay Ate Mau. Sabi mo, pamat siya. Sipag yun. Ayan. So, iniisip mo pa rin ba, Nay, na sana in the future magkaroon ako ng anak? Oo, kasi kung gusto niyo naman mag-ampon eh. Wala naman anong ganda nga yun para pagdating ng araw. Pagdating ng araw eh malaki na sila Bimbim bago ano di mayroon ka namang konting minamahal, hindi yung pagdating ng araw na. Pero sa totoo lang to, kung kukuha ka lang magkaanak ka kung sa sarili mo talaga, pero kung hindi mo sarili, wag kang kukuha. Dahil mahirap. Yan, tama. Ngayon, Nay, sa mga banding natin, ano yung pinaka-favorite mo na pinupuntahan natin lagi? Yung pinupuntahan natin ito, karating ako ng Boracay, kaya tuwa ako, saya-saya ko. Tapos nakarating din ako sa La Union, parang pakiramdam ko rin talagang inaano mo ako, yung inaano mo kami ni tatay mo. Saka kahit saan, tuwa pati yung mga pamangkin mo. Pag nga sinabi na yung alis, pupunta tayo, kakain tayo, tuwa sila kasi hindi nila napipil na may wala na silang magulang. Kaya ngayon, tuwa talaga ako. Saya-saya ko sa birthday mo kasi inano mo ako, gintor mo ako at saka binilihan ng bilang lupa. Masalamat talaga ako sa iyo kasi binigay mo sa amin birthday mo, wala kang birthday sa iyo, hindi ka pa nagpang-birthday sa amin kasi wala kami itong kinikita, ikaw lang inasaan namin. Kaya maraming salamat at binibigyan mo kami ng halaga. Iba dyan naiingit niya kasi mabait ka sa amin at saka lahat ng gusto namin na ibigay mo. Sabi niya ng mga tiya ko, swerte mo talaga. Sabi sa anak, oo, sabi ko, mabait pati yan sa hindi siya ng mga lahat ng pagkain namin, pinapakain niya kami. Kung anong gusto na gamot ko, hindi niya ako pinipigilan. Pag sabi ko lang yan, hindi na ako nagsasabi, wala akong gamot. Siya pa nagtatanong sa akin kung may gamot ako. Kaya, hindi talaga ako umano dyan sa anak ko, wala akong masasabi. Huwag ka na umiyak. Last na lang, ano yung lagi mong dasal kay Lord para sa family natin? Nagpapasalamat ako sa Panginoon natin to at bigyan niya pa kami ng lakas ni tatay mo, hindi tayo magkakasakit. Kahit yan lang yung pera natin, hindi naman sobra-sobra, basta walang na tayo magkasakit, lalo-lalo na yung pamangkin mo. Yan ang inihiling ko, sana wala talagang may sakit sa atin. Bigyan pa tayo ng lakas at hindi tayo magkasakit talaga kahit wala tayong pera na ganun kalaki. Maraming salamat, Panginoon, at ginagabayan mo kami. Araw-araw, ginagabayan mo yung anak ko, lalo-lalo na sa trabaho niya. Binibigyan mo siya ng magandang trabaho at saka hindi mo siya pinababayaan. Maraming salamat, Lord. Ayan, thank you, Lord. And thank you sa panonood. Ayan, thank you kay Gemini sa pagbigay ng mga suggested question, and syempre kay Nanay for being honest. Ayan, so I hope this video inspire you to record videos with your parents hanggat kaya pa, kagaya nito ni Nanay, and have deep conversation with them. See you next time! Na rin mo?